guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, at as usual po, palagi kong sinasabi na ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway mahil niyo po ang inyong sarili. At magkaroon po kayo ng pagmamahal. Okay? At ngayon po gusto ko lang po i-share sa inyo about sa tatlong uri ng soul, At nang sa ganon, magkaroon po kayo ng kamalayan, lalo na po yung mga taong nakakaranas na nasa estado ng spiritual awakening, At lalo na ngayon, sa panahon natin, iba na kasi ang panahon, At marami na po talagang nakakaranas ng spiritual awakening. Malamang ikaw na nanonood ng aking YouTube channel, matagal ka na ditong taga-subaybay ko, umalis, bumalik, at malamang na pinabalik ka ng gabay mo, at dahil naghahanap ka ng kasagutan, meron ka mga katanungan na hindi mo alam kung saan mo hahanapin, hahagilapin kung ano yung sagot sa iyong katanungan, Lalo na kung gusto mong malaman kung sino ka talaga, At kung ikaw ba ay starseed or kung marami yan, mga light worker. So ngayon, ikaw na nanonood nito, kasi itong video ito, itong dinadabing ko to, lahat ito, ipopost ko rin po sa lahat ng mga zodiac sign. So bibigyan ko lang po kayo ng konting idea. At ikaw na ang bahalang dumiskubre sa sarili mo. At hindi ko pinipilit na maniwala ka. Binibigyan lang kita ng idea. Nasa sayo yan kung maniwala ka o hindi. Dahil sa mundo natin at ang mission mo ay, ang assignment mo yan sa spiritual, Ang kailangan, self-discovery, self-realization. Kailangan, hindi ka lang basta-basta maniniwala sa sabihin ng ibang tao, kundi ibase mo sa mga nararanasan mo sa buhay mo. Okay? So ngayon, ang gusto kong i-share sa inyo, meron kasi tayong tatlong uri ng souls. Merong earth-based soul at meron namang tinatawag na interplanetary soul or yung mga kaluluwa sa pagitan ng mga planeta. Okay? And then yung pangatlo naman is merong angelic soul na tinatawag. Pero kung tutusin, marami pang uri yan, Marami pa, pwede pa natin gawa ng breakdown yan, Pero ito lang tatlong ito ang pinaka masasabi kong primary na mas maiintindihan nyo, kapag pinaliwanag ko sa inyo. So, ang earth-based soul na sinasabi, ito ang kaluluwa na nagkatawang tao at nag-evolve sa katawan. Yung katawan mo ngayon, At dito, tumira ka sa lupa. At para makapag-evolve ka pa, Actually, itong mga earth-based soul na ito, libo-libong beses na or marami pa siguro, na lumalaki, umuusbong, nadadapa, bumagsak, hanggang sa dito kayo napunta sa lupa. galing kayo, siguro yung iba sa inyo, So, yung mga earth-based soul, galing sila sa higher realm. At sa higher realm, merong nursery doon. At doon sila, kumbaga, bago pa sila muna pumunta dito, doon muna sila, bago magkatawan tao, Bago mag-incarnate dito sa ating mundo or bilang isang tao. So, doon muna sila sa nursery stage ng higher realm. Meron yon, Maniwala ka sa hindi, meron yan. Okay? And then, yung pangalawa naman na sinasabi ko ay tinatawag na interplanetary soul or yung mga kaluluwa sa pagitan ng mga planeta. Ito ngayon ang madalas na naririnig nyo siguro, lalo na yung mga starseed, di ba? Mga ET, yan. Sila yung mga nag-evolve sa ibang planeta, maliban sa mundong Earth, At ang mga kaluluwa na galing sa pagitan ng planeta, tulad ng mga starseed, or kung ano pa yan, marami pang yan, So, naandito ka, starseed, Lalo na kung ikaw, sinasabi mo sa sarili mo, ikaw ay isang starseed, so naandito ka para tulungan ang mundo at ang mga tao. At magbigay ka ng bagong pananaw sa mga tao. Kaya ka nag-incarnate dito, nagkatawan tao dito sa mundong Earth. Yan ang masasabi kong mission mo. And then yung pangatlo naman,
yung angelic soul. Ang angelic soul naman kasi galing talaga yan sa angelic realm. At ito ang sumusuporta sa banal or sa sinasabi nating divine. At ang mga angelic souls kasi may mga katangian din yan. At merong mataas silang frequency na tulad ng tinatawag natin na yung katulad sa source. Yan. So pareho ang level ng kanilang frequency. Ang karaniwang enerhiya nila, yung mga galing na masasabi nating angelic soul, yung enerhiya nila talaga is more on pag-ibig, pagmamahal, pakikiramay. Yan sila. At kaya naman sila nag-incarnate at nagkatawan tao dito sa mundo natin para tayo ay ma-heal, matutunan, maturuan, maipaalam yung katotohanan, at tulad ng higit ng pagtanggap mo sa sarili mo, kailangan acceptance, kilalanin mo yung sarili mo, yung kapwa mo, pagmamahal mo sa kapwa mo. At higit sa lahat yung kapayapaan, pag-ibig, pakikiramay, yung pananaw. So, yan ang mission mo ngayon dito sa mundong ito. Galing ka sa angelic soul, tapos bumaba ka dito sa lupa. Okay? So, yan ang mga 3 soul types. At meron pa yung sari-saring uri, kung bibigyan natin ng breakdown yan, Pero, dyan pa lang, malalaman mo talaga kung saan ka nagmula. Pero, ang mga soul na galing sa pagitan ng planeta, tulad ng starseed, marami talagang, malalaman mo na lang sa sarili mo, parang ang dami mong struggle. Bakit ganito yung mga nararanasan ko? Bakit parang sobra ang paghihirap na ikukumpara mo sa ibang tao? Parang yung dagok ng buhay, parang masasabi mo siguro na yung buhay mo ay parang impyerno. No, bago ka palang pumunta dito sa mundong ito, meron ka nang ginawang soul contract. Malamang na hindi mo alam yan as long as hindi ka pa nagiging spiritually awakened or hindi ka nagtitake ng masasabi ko yung katulad ng hypnosis, yung Akashic record. Pag hindi mo nabibisita ang sarili mong Akashic record, hindi mo talaga alam kung ano ka ba talaga. Kasi nga, may sinasabi nga na tayo nakaprogram tayo. Tayo mga tao. At ang alam lang natin is nasa 4 or 5% lang. Yan lang ang meron tayong kaalaman. Pero majority sa mga tao, wala talagang alam. Wala. Dahil nakaprogram kasi. Ganun yun. Kaya pag naging spiritually awakened ka, magugulat ka na lang. Pag truly, fully spiritually awakened ka, magugulat ka dahil abot ng, ang tawag nito, hindi mo talaga maintindihan na ganito pala ang tawag dito, ganito pala ang nangyayari, ganito pala ang structure, ganito palang ito pala ang katotohanan. So, yun ang gusto kong ipaalam sa inyo ngayon bago tayo mag-start ng ating reading. At para mapataas mo ang iyong vibration frequency, bibigyan lang kita ng ilang pamamaraan. So, may mga positibong bagay na dapat kang gawin para mapataas mo ang iyong vibration frequency. Una, pagising mo sa umaga, bago ka bumangon sa higaan mo, unahin mo munang magpasalamat. Pasalamat ka dahil nagising ka. At mag-advance ka na rin magpasalamat dahil yung magaganap sa araw na ito. Kahit nasabihin mong hindi mo pa alam kung ano mangyayari, it's okay. Maging hindi man maganda or maganda man, still experience mo pa rin yun, so kailangan mo pa rin magpasalamat. Okay? Pagising mo sa umaga, At sabayan mo na rin ng dasal, hindi ko alam kung anong relihiyon ang meron ka, pero sa spirituality, hindi naman sinasabi kailangan ito ang relihiyon mo. Walang yan. Walang problema yan, So, sabayan mo ng dasal, and then, bago ka uminom ng kahit bago ka uminom ng kape, ganyan, or kumain ng pandesal, ng tinapay, uminom ka muna ng 1 basong tubig. Okay? And then, pangalawa, mag-practice ka ng self-affirmation. Kahit na for example, yung trabaho mo ngayon, gigising ka ng Lunes, So, ngayon, bigkasin mo ang self-affirmation.
Para, bawa, sabihin mo, kaya kong i-handle ang trabaho ko ngayon. Mga ganyan. Positive yan, di ba? So, kung tindera ka, nagtitinda ka ng mga kariton-kariton, di ba? Wala kang pwesto. Pero sabihin mo na lang na malaki ang kita ko ngayon. Marami akong mabibenta. Marami akong kliyente, customer, maraming bibili sa akin sa paninda ko ngayon. So, lahat iaano mo ng positive. And then, yung pangatlo naman, kung meron kang problema or meron kang pinagdadaanan, huwag kang mag-focus doon sa problema. Okay? Instead, ang isipin mo kung paano mo malulutas yung problema mo. Paano mo haharapin ang challenge na hinaharap mo sa kasalukuyan. At kailangan mo, syempre, magkaroon pa rin ng positive mindset. Isipin mo na malulutas mo yun. Magagawan mo ng paraan. And then yung 4, yung paligiran mo yung sarili mo ng positibong tao. Yung mga magbibigay sa iyo ng inspirasyon or magpapataas sa iyo papataasin yung motivation mo. Makakabuti sa iyo. Yung mga ganong tao, yun ang gawin mong kaibigan. Okay? Then, 5 naman, kung sa tingin mo na nagiging negative thinking ka, yung mga iniisip mo negatibo, kailangan malaman mo yun sa sarili mo, maging aware ka. Palagi kang aware dapat. Ngayon, pag palaging negative ang iniisip mo, i-switch mo na siya. I-switch mo na siya sa positive thinking. And then, yung susunod naman, mag-practice ka ng visualize. Na, for example, isa ka na successful. Okay? Start ka ng araw mo yun. Isipin mo na lang na naubos na yung paninda mo. Naubos na yung mga niluto mo. Yung mga inaano mong ewan. Ano ba ang meron ka? Basta isipin mo na lang na naging successful ka na. Gumawa ka ng visualization. Mag-visualize ka. Imagine mo na successful ka na. Na meron ka ng pera. At pakiramdaman mo yung sarili mo. Kung tumataas ba yung motivation mo. Parang pag nararamdaman mo, meron ka ng nabenta mo na, let's say, nagbibenta ka ng mga kakanin, nabenta mo na yon. Nag-visualize ka, di ba? Ini-imagine mo. Sa pakiramdaman mo rin yung feeling mo kung talaga bang tumataas na namomotivate ka sa ganong pag-visualize mo. And then yung last, yung mga maliliit mong panalo, let's say sa lottery, sa mga scratch, yung mga maliliit mong bagay na natatamo, regalo or papremyo sa mga department store, dapat pasalamatan mo. Kahit maliit yan, kahit malaki, kahit na, hindi ko na kailangan to. Still, napunta sa kamay mo eh. Kailangan mo pa rin magpasalamat. Kahit na tatanggapin mo, tapos bibigyan mo sa iba, it's okay. Basta magpasalamat ka. Ganun ang dapat mong gawin. Okay? Kahit meron ka mga bagay na na-achieve, maliit man o malaki, sa trabaho man o hindi, love life man, or sa school man, lahat, kailangan magpasalamat ka pa rin. Dahil ang pasasalamat, dahil hindi lahat na dumarating sa iyo kasi ay kagustuhan mo. Ang kaitaas-taasan ang nagbibigay sa inyo yan. Okay? Para yan sa iyong experience, para yan sa iyong feelings, yung damdamin mo. Kasi minsan, ang Panginoon, tinatry din tayo, tinitest tayo niyan. Ano ba ang nararamdaman nitong taong ito pag binigay ko sa kanya to? So, kailangan always be thankful and grateful. Okay? So, move on na tayo sa ating reading. Okay, Scorpio, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, Alamin natin yung buhay pag-ibig mo. Parating sa'yo, ano ba ang challenges mo. Okay? So, Scorpio, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway mahil niyo po ang inyong sarili. At magkaroon po kayo ng pagmamahal. Self-love po ha. At malamang, Scorpio, kaya ka nandito or naligaw sa aking channel dahil naghahanap ka ng kasagutan. O yung iba sa inyo, dahil sa meron kayong pinagdadaanan, naghahanap ka ng moral support. At marahil na wala kang malay, Scorpio. Pero yung gabay mo, dito ka dinala sa channel ko. Kaya huwag mong baliwalain ang bawat opportunity o ang mga bawat kaganapan na humantong sa iyong kamalayan, Okay, Scorpio?
smoky mirror. Smoky mirror. Luminous warrior. Luminous warrior. Alam mo, tingin ko sa'yo, wala kang malay, ano? Smoky nga eh. Kasi di ba yung mirror, di ba? Yung salamin pagka, ang tawag dito, smoky. Wala kang nakakita, di ba? Lalo na kapag ka, yung, ang tawag dito, yung bathroom, tapos nag-open ka ng hot water, 'di ba yung salamin magmo-moist, 'di ba? Magiging madilim siya, hindi mo makita. Now which is yan ang interpretation ko dito, validation ko sa barahang yan. Na tingin ko sa iyo, ikaw Scorpio, wala kang kamalay-malay or wala kang malay. Or puno ka ng ilusyon. Ano? Ang nakakita ko sa iyo kasi warrior. So komplikadong pag-iibigan. Malamang nakawalan ng katiyakan tungkol sa pag-ibig, sa relasyon, sa gusto mong pasukin na sitwasyon, mga kaganapan sa iyo, baka yung iba sa inyo, ngayon pa lang mangyayari ito, yung walang katiyakan. O baka dati na, wala talaga kayong katiyakan. Tsaka malamang Scorpio, komplikado rin yung iyong sariling emosyon sa mga oras na ito. Home. Mag-asawa na ba kayo dito? Dalawa. Gumanyon siya. Sige, dalawa na lang. Financial health. Courage. Scorpio, pag nag-ring yung phone, stop tayo ng ating reading. Pasensya na ha. Sa hindi nakakaalam na Scorpio, ako po ay isang online fortune teller dito sa Japan. Naka-registered po ako sa isang kumpanya na lahat po kami ay fortune teller. So doon po ako sa kanila nakakatanggap ng kliyente. So yung mga kliyente ko po doon, 100% mga Hapon po. Then meron naman po pang isa na meron pa akong isang parang nag-register din ako doon, pareho din na tawag dito, fortune teller din siya na company, pero doon naman kahit na anong lahi ang meron doon. May Chinese, may Koreano, Portuguese, Indian, ano pa ba? Marami. Basta yun po ang trabaho ko. Then, etong aking YouTube channel po ay para ma-reach out ko lang po kayo. Kaya nagtatag po ako ng aking YouTube channel. Kaya hindi po ako everyday nag-upload ng video. Kaya kung bago ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para updated ka sa... minsan kasi after 2 days ako nag-upload. And then, pag pumatak ng Saturday, Sunday, 9 p.m. ina-upload ko. Pero pagka weekdays, ang ginagawa ko minsan, siguro mga 6 o'clock ng hapon para marami makapanood at after ng trabaho nyo, di ba? Makapag-relax kayo. Yung iba mga kliyente ko kasi habang nakakinig, nakakatulog sila. So, meron akong kakayahan na ganun na ma-heal ko kayo. Okay? And, yun lang. Kaya pagka nag-ring yung phone, stop tayo ng ating reading. Scorpio, meron kang financial health, meron kang courage. Pero, naandito yung ating smoky mirror, luminous warrior, and home. Kaya naman, maaaring ang mga tao sa kapaligiran mo, puno kayo ng hindi pagkakaunawaan. Maaaring hindi lahat sa inyo. Merong masasabi ko dito, kasi meron kang komplikado ang emosyon mo. Kaya, yan ang nagiging trigger na hindi kayo nagkakaroon ng pagkakaunawaan, At hindi lahat ay tulad ng inaasahan mo talaga yung gusto mong mangyari. Scorpio. Kaya, sinasabi dito sa iyo ng baraha, kailangan mong mag-effort ng husto para marating mo yung
ilalim ng kung ano ba ang gusto mong mata mo. Ano? Kung gusto mong maging may magandang bahay, magkaroon ng pera, di ba? Ang kailangan mo lakas ng loob. Tawag dito, tactics, strategy, at saka ano pa ba? Meron kang kailangan gawin dito, lalo na kung ikaw ay isang ama na Scorpio, ano? Siyempre, ikaw ang haligi ng bahay. So, kailangan meron kang kita dito, ano? So, lalo na kung may bata pa, hindi mo kailangan kontrolin mo yung iyong emosyon, ano? Kasi nakakita ko, komplikado nga ang iyong emosyon. So, bilang isang ama, ilaw ng tahanan, ano pa ba? Kahit na hindi kayo mag-asawa, ano, magkarelasyon kayo, so kailangan pa rin kontrolin nyo yung inyong emosyon. Ano? Para kung ano ba yung nais mo, na mata mo, ano, mapasa kamay mo. Okay? Baka nagtatalo pa kayo dito tungkol sa pera, yung iba sa inyo. No? At saka, siguraduhin mo lang na hindi lamang tiyakin yung mga intention, ano, yung tiyakin ng intention ng ibang tao or ng person mo. Syempre, Scorpio, ano, kailangan maunawaan mo din yung sarili mong damdamin. Ano, yung pagnanasa mo, yung desire mo, yung motivation mo, kung ano bang inspirasyon ang meron ka, kung inspired ka ba, ano, kailangan maging klaro ka dyan. Ano, Scorpio? At huwag kang puro ilusyon lang. Hindi lahat sa inyo, baka yung iba, no? At maaaring may dati ka pang saloobin, ano, yung iba sa inyo, or paniniwala, or masasabi kong idea, na malamang ito yung naging sanhi, kaya dumilim din ang iyong paghatol, hindi naging maganda ang iyong pagdideklara ng kung ano ba yung diniklara mo, or pagja-judge mo, ano? Alam mo kasi, ano, Scorpio, maraming bagay ang maaring nakatago sa iyo. Ano? Maaring sa iyong subconscious mind, wala kang malay, na nakakaapekto sa iyong kakayahang tumanggap ng pag-ibig siguro, or tumanggap ng pagkakamali, or tumanggap ng manliligaw, or para huwag kang pumasok sa isang bagong relationship, ano? Maring hindi lahat ng Scorpio, pero tingin ko sa Scorpio, pinagmumultahan ka, ano? Ginoghost, hinahunt ka ng nakaraan mo. Kaya siguro yung iba sa inyo, hindi talaga kayo makapag-move on. Hindi ko sinasabing haunted house to, pero ang validation ko, hinahunt ka dito, ng past mo, ha? Kaya, malamang yung iba sa inyo, talagang kailangan nyo ng courage dito, ano? Lakas ng loob para makapag-move on, ano? Kaya hindi ka siguro may nanliligaw sa'yo, hindi ka hindi mo siya ma-entertain, type mo naman, pero hindi mo ma-entertain kasi nga, namumuo sa'yo yung takot. Malamang yung iba sa inyo meron ganun. Kaya kailangan mo talaga dito ng lakas ng loob. Baka siguro, Scorpio, yung talagang sakit ng nakaraan mo, ano? Naandun pa rin, naandun yung galit, naandun yung puot, sama ng loob, pera siguro, may connection, ano? Kaya, hindi ganon kadali sa'yo ang magpatawad talaga. Hindi ganon sa'yo ang kadali malimutan. Meron siguro kayong, yung ex mo, nagkaroon kayo siguro ng, ang tawag dito, nagkaroon kayo ng dreams, bibili ng bahay, ganito, ganun, pero nawala siguro lahat yun. Ano? Kaya, hanggang ngayon, naandun pa rin yung sama ng loob, yung galit. Yung iba sa inyo, maring hindi lang galit, naandun pa rin yung pagmamahal mo sa ex mo. Ano? Hindi naman yung iba sa inyong Scorpio, hindi naman kayo nagkaroon ng problema sa pera, sa kung anong dreams ang meron kayo, but still, naandun pa rin yung pagmamahal mo sa ex mo. Malamang na umaasa ka pa, nangangarap ka pa, na meron kayong ganong klaseng Scorpio, meron kang mabigat na enerhiya. At yan ang challenge mo, kung tutuusin, ano? Na kailangan mong i-let go yan, i-change mo yung ganyang klaseng mindset mo, ano?
Scorpio. Baka ikaw yung Scorpio na nawalan ka na ng tiwala sa pag-ibig, or hindi ka siguro na naniniwala if ever na may magkagusto sa'yo. Parang meron kang pagdududa na namumuo sa sarili mo, sa isip mo. Or ikaw mismo, bumaba talaga yung self-esteem. Iniisip mo siguro na, naku, magugustuhan niya ba ako? Mukhang hindi ako karapat-dapat sa kanya, o hindi ako karapat-dapat na mahalin niya. At meron kang mga ganong klaseng negative na pag-iisip at minamaliit mo yung sarili mo. Ikaw mismo ang nagda-down sa sarili mo dito. Maring iba sa inyo, may connection ito sa pera, sa kabuhayan mo, sa career, sa trabaho mo. Kung ano man trabaho mo, baka sinasabi mo, ay hindi, yung trabaho ko kasi hindi kagalang-galang, let's say. Kaya malamang na ikaw mismo, Scorpio, kung titingnan mo ikukumpara mo sa person mo, nawalan ka talaga ng self-confidence. Baka iba sa inyo, lack of financial ka talaga siguro, Kasi alam mo, pag tayong mga tao, pag may pera tayo, kumbaga, isa yung nagpapalakas ng loob sa atin pag may pera tayo. Pag meron tayong magandang bahay, meron tayong magandang kabuhayan, lumalakas ang loob natin, di ba? Kahit gaano tayo kapangit. Hindi ko naman sinasabing alapakyaw ka. Pero ganun yun di ba? Hindi natin maipagkakait yan, Pag may pera ka, hindi lang sa outlook mo, kasi let's say magiging boss ka ng isang company, 'di ba? So syempre andun dapat matapang ka. Andun yung lakas ng loob mo, 'di ba? Bakit may pera ako? Ganun. Ang kaso ang nangyayari sa iyo, yung iba, sa inyo Scorpio, minamaliit mo yung sarili mo. Let's say kahit na may pera ka, naandun pa rin yung pagmamaliit mo sa sarili mo. Nawawalan ka ng self-confidence. Imagine smoky mirror. Imagine. Loyal heart. Meron tayong loyal heart. Yung ibang Scorpio, tingin ko sa inyo, mukhang talaga naging complicated ang inyong romance. Vulnerability, meadow. Hindi ko ma-pronounce. Childhood innocence. Malamang na nahulog ang loob mo sa isang tao dito, Scorpio, na hindi mo pwedeng makarelasyon. Siguro yung iba sa inyo, once nagkamali ka, then na-realize mo rin yung sarili mong pagkakamali. Pero malamang yung iba sa inyong Scorpio na ulit, ayan na naman, dati meron kang karelasyon na kumbaga nagkamali ka, forbidden, let's say, pero ito na naman, nauulit na naman, namumuo na naman yung pagkagusto mo sa taong to. Malamang yung iba ngayon palang darating sa inyo, yung ganitong klaseng sitwasyon, at dumarating na rin ang ambulansya, pasensya na. So mukhang mahuhulog na naman ang kalooban mo sa panibagong tao, kaya pag nahulog ito, naku, magtutuloy-tuloy na to.
magiging helpless ka na, powerless ka na. Pero alam mo sa sarili mo, hindi pwede to. Pero hindi mo mapipigilan yan. Maaring may magiging benefits itong taong ito para sa'yo. Kaya may tendency hindi mo rin mabitawan. Maaring simpleng na talagang nahulog lang ang loob mo, nataypan mo, nagustuhan mo, talagang hindi mo siya hindi mo mapigilan yung feelings mo. Pero ang nakakita ko dito, hindi lang yan. Yung iba sa inyo, meron ka natatamong benefits sa person na to. Kaya hindi mo rin mabitawan. And masasabi ko dito sa mga barahan natin, biktima ka ng tadhana. Let's say kung iba sa inyo Scorpio, aminin mo man o hindi, kahit mag-comment ka or hindi, it's okay. Basta ito ang nakikita ko sa barahan, na before yung iba sa inyo nagkasala, and then ito na naman, panibago na naman, nagkasala ka na naman. Hindi ko alam kung ilang years ka nagkasala, then bumalik na naman, the same, which is biktima ka talaga ng tadhana dito. Na kumbaga, binigay sa iyo to ng universe, dati nagkasala ka. Okay, pinatawad ka ng Lord, or pinatawad ka ng tadhana ng universe, let's say, matagal ka, hindi then eto na naman, panibago, na-attract ka na naman, nahulog na naman ang loob mo, binato ulit sa'yo ni Lord, ng universe, ano nangyari? Pinulot mo, gumawa ka na naman, inulit mo na naman, kasi nga, naging naging helpless ka na, powerless ka na, hindi mo na mapano, dahil talagang malamang na in love ka, nagustuhan mo talaga. Which is ang masasabi ko lang talaga, biktima ka ng tadhana. Hindi mo siguro talaga nakayanan. Mari yung iba sa inyo, simpleng nabulag lang kayo sa pagmamahal. Kumbaga, love is blind talaga. Talagang pinana siguro kayo ni Cupido dito. Pshum! Tapos, tinamaan yung puso mo ngayon. Wala kang nakita. Sa kabila ng may responsibilidad ka o yung person na yun may responsibilidad, hindi mo na naisip. May hinahanap ka siguro. Tsaka, masasabi ko, sa bago mong, let's say, iba sa inyo, sa bago mong kakilalang tao, nakakaramdam ka kasi ng kakaiba. Parang familiarity. Parang, kahit na alam mong bawal, kahit na alam mong forbidden, pero hindi mo maano yung puso mo. Basta parang go ka pa rin. Kaya talagang naging bitag ka talaga ng tadhana dito. Alam mo, Scorpio, ang energy mo, maliban sa pag-ibig, nakikita ko rin ang energy mo kasi sa pera, So, malamang meron kang anxiety pagdating sa financial mo. Baka before, meron kang pera, ngayon nawalan ka na, or takot kang mawalan ng pera, financial. May pag-aalala ka pagdating sa pera At feeling mo, hindi ka makahanap talaga ng financial opportunity. Malamang ngayon palang mangyayari. Let's say, ikaw Scorpio, okay naman ako ngayon. Okay, kung okay ka ngayon sa financial mo, then malamang ito ang darating sa'yo. Pero deep inside, meron ka pa rin pangamba na mawalan ka ng pera, mawalan ka ng bahay, ako ano man ang meron ka na kinakatakutan mong mawala sa'yo. Malamang na iyan pa lang ang parating sa'yo. Or yung iba sa inyo, itong third person, let's say, Scorpio, ikaw meron ka ng asawa. At the same time, or meron ka ng karelasyon, let's say, basta meron, at etong third person na to, malamang na takot ka rin na mawala. Meron ka rin pag-aalala, yung ganyan. Or ngayon mo palang makikilala itong new person na to, or yung magiging third party nyo. Dito ka, makakatamo kasi ng financial stability. Maring itong karelasyon mo ngayon, hindi ko alam kung asawa mo, or manliligaw mo, or ka-live-in partner mo, na malamang na hindi niya na ibibigay yung ibibigay sa iyo ng taong parating pa lang. Which is meron siyang financial health. Wealthy people. May kaya, may buhay.
Financial stability. Kaya tingin ko sa'yo, hindi lahat sa inyo, pero yung iba, maaaring ikaw ang tumanggap o ikaw ang magbigay. Okay? Kayo na bahalang mag-adjust. Reflect and redirect your energy. Okay. So, yung ibang Scorpio, tanggap ka na lang ng tanggap. Kung anong sabihin sa'yo ng person mo, ikaw mismo ang nagbibigay ng pahintulot. Pinapahintulutan mo yung person mo eh. Kung ano man ang gawin niya sa'yo, kung ano man ang sabihin niya sa'yo, tingin ko, wala kang aktibong tugon doon. Wala kang aktibong tugon doon. Or pagtutol man lang. Kumbaga, hinahayaan mo na lang itong person mo. Baka yung iba sa inyong Scorpio, yung karelasyon mo ngayon, nasasuffocate ka na sa person mong yan. Sasamahan nyo. Nababalot ka na ng takot. Or baka yung iba sa inyo, kinukulong ka ng person mo, At feeling mo, no choice ka. Kasi may bakod eh. No choice ka. Hindi mo kayang akyatin yung bakod na yan. Kaya, kung titingnan mo ang buong picture, sa inyong samahan, tingin ko, meron ka rin pagkakamali, Scorpio. Kasi, hinayaan mo ang sarili mo eh. Hinayaan mo na maging biktima. Hinayaan mong ikulong ka. Ikaw rin, Scorpio, hinayaan mo kasi hinayaan mo na maging biktima ka. Hinayaan mo. Soulmate. Lumabas na naman ang soulmate. Why? Bakit mo hinayaan, Scorpio? Bakit mo hinayaan maging biktima? Bakit mo hinayaan ikulong ka? Alam mo dito, baraha dito, nakalagay soulmate. Pero ang validation, kung maraming validation ng soulmate, eto, malamang na meron kayong soul contract ng person na to. Meron siyang malaking kabuluhan sa buhay mo, dito sa journey mo sa mundong ito. Ngayon, ikaw mismo, Virgo, pinatay mo yung sarili mong posibilidad. Yung sarili mong kakayahan. Yung iyong kakayahan na pwede ka naman pumili, binaliwala mo yun. Hinayaan mo. Tingin ko sa'yo, malamang yung iba, takot kang matuto, takot kang mag-hard work, takot kang magpalit, lumipat, meron kang kinakatakutan. Or takot kang maglagay ng boundaries. Takot ka rin sa masinsinang communication. Yung tipong maglalabasan talaga kayo ng baho sa baho or samaan ng loob na kasi pag masinsinang usapan, syempre kailangan kalmado, pero kailangan ilabas nyo yung yung usapang formal, hindi yung magbabangayan kayo, yung usapan ng matitinong tao. Hindi yung iuuwi nyo sa parang bakbakan, magtatapunan ng kung ano-anong mga gamit. No, hindi yung ganun. Malamang yun ang palagi mong ginagawa, pero ang kinakatakutan mo kasi dito, yung masinsinang usapan. Yung parang mag-uusap kayo sa harap ng barangay, tahimik, hindi yung magbabangayan. Yun ang tingin ko na hindi naman takot. Malamang mas nauna kasi siguro yung emosyon mo, Scorpio. Kaya hindi mo na, mas nangunguna na yung galit. Kaya, tingin ko, isa na yan sa, challenges mo. Sa buhay pag-ibig mo or sa buhay mo mismo, baka iba sa inyo, parating pa lang ngayon, So, kailangan talaga ng masinsinang usapan, communication, honest communication. Yung tipong sasabihin mo yung nararamdaman mo, ilalabas mo yung sama ng loob mo
na hindi ka sumisigaw, na hindi ka nagwawala, yung ilalabas mo yung takot mo. Sa ganyan, malamang na ang nangyayari, yung iba sa inyo, hindi ka nga nagwawala, hindi ka naman, pero ang nangyayari, nagsasacrifice ka. Kaya isa rin yan, Scorpio, kayong palagi kang nagsasacrifice, sinusolo mo, hindi mo i-voice out, dahil meron kang kailangan protektahan, hindi mo kailangan, ayaw mong masira, kaya nagsasacrifice ka, baka yung iba sa inyo, Scorpio, ganyan, So, may takot ka, which is, yan ang challenge mo, na baguhin yung ganyang klaseng mindset mo, na kailangan magkaroon ka ng lakas ng loob. Yan ang sinasabi. Tapang. At para magawa mong malampasan kung ano yung challenges na meron ka ngayon, Scorpio, ikaw lang ang nakakaalam ng tunay na challenges na meron ka. Which is yung ibang binibigay ko ditong mensahe ng baraha, example lang, Kung gusto mo ng personal reading, mag-request ka lang. Okay? So, para makagawa ka ng pagbabago, sa buhay mo, yan ang kailangan mong gawin. Okay? Scorpio? Kailangan mong mag-effort. Dapat ikaw mismo ang gumawa ng aksyon at saka mag-control. Round and round. Para hindi na magpaulit-ulit. Redirect your energy. Ayan. Reflect and redirect your energy. Yan ang sinasabi sa'yo ng baraha. Actionan mo. Tandaan mo sa Scorpio, masasabi ko dito sa iyo, maring hindi lahat sa inyo, hindi lahat, etong sasabihin ko, maring hindi lahat ng Scorpio ay makaka-resonate at hindi rin para sa inyo lahat ito, Pero kung ikaw ang Scorpio na ganito ang nararanasan mo, na may takot ka, na nagsasacrifice ka, mababa ang self-esteem mo, ang kalayaan kasi, Scorpio, hindi dumarating yan ng walang kibo. Kailangan mo talagang gumawa ng aksyon. Kailangan mong kumilos. Kailangan mong mag-voice out. Gumawa ka kung saan ang direksyon ang gusto mo. Saan bang direksyon gusto mo mauwi? Kung tawag dito, kung binilagyan ka ng bakod dito para hindi ka makalabas, kailangan ikaw mismo ang tumalon dyan. Alam mo yun? Ikaw ang makakaano niyan Kaya hindi mo kailangan kahit sabihin mo before nagkaroon ka ng pagkakamali, kailangan mo rin magsisi, syempre, Okay? Hindi naman pwedeng mali ka na nga, ang lakas pa ng loob mo. Syempre, kailangan mo ng pagsisisi. Okay? And then, mag-move on ka. Ipaalam mo na kung ano man yung tunay na nararamdaman mo, sama ng loob mo. Huwag mong dadaanin sa parang gera. Kalma ka lang, relax ka lang. Kahit nasabihin mo ikaw ang mali, or yung person mo ang mayroon, kahit na kung ikaw man or siya, but still kailangan maging ka lang, kalma ka. Okay? Bigyan mo ng poise ang iyong pagkatao. Lalaki ka man o hindi ko alam kung anong gender mo, Scorpio. Hindi ko rin alam kung ilang taong ka. Pero gano'n na lang ang gawin mo. Malumanay, disiplinado, tao ang labas mo. Okay, sa single, alamin natin. River movement. River movement ang lumabas sa iyo. Single na Scorpio. Okay, so kung ikaw ang single na Scorpio, diyan stay ang focus. Hold the course. Ang mensahe ng card sa iyo, tumutukoy ito sa pagiging masyadong passive mo sa iyong buhay. Love life mo. Maaring ayaw mo makipagsapalaran, may takot ka,
May takot ka makipagkilala sa tao, pero meron ka naman natitipuhan. Meron kang tina-target dito. Sinisilip-silip mo sa telescope. Pero, takot ka. May takot kang maring ayaw mo. Ikaw siguro yung tipo ng Scorpio na umaasa na lang, na parang mukhang itsura niya si Enchanted Kingdom. Umaasa ka na lang na one day, someday, may taong darating at tatangayin ka. Basta na lang, tatangayin ang puso mo. Dadalhin ka, dadagitin ka. Siguro ikaw yung ganong klaseng Scorpio, Hindi ko alam kung ilang taong ka. Parang feeling mo tatangayin ka na lang. Mala fairy tale ang story ang gusto mo siguro. Gusto mo mangyari. Scorpio? So, ito yung mga ganyang kaganapan na madalas hindi nagbubunga yung mga resulta. Mga ganyang klaseng daydreaming, mga fairy tale na inaasahan mo, ala Cinderella, ala Snow White, Sleeping Beauty, na kung single ka na, Scorpio. So, yan ang challenges mo, Scorpio. Ang magising. Ang magising sa realidad. Kailangan mong magising sa realidad, Scorpio. Dahil sa relasyon at sa buhay natin, kasama na rin ang trabaho dyan. Trabaho, career, kung paano kakakita, or paano kakakain, or pati na rin yung person mo, o kung paano siya kumita ng pera. Kaya, ikaw, Scorpio, kasi puno ka ng ilusyon eh. Alam mo yun? Hindi ka pwedeng, kailangan sumabay ka sa daloy, pero, syempre, hindi lang basta daloy ang sasabayan mo, di ba? Kailangan meron kang kamalayan sa pagsabay mo sa daloy na yan. At dito kasi smoky mirror, di ba? Kaya, ilusyon eh. Yun ang nakikita ko sa'yo. Puro ka ilusyon, lalo na kung single ka. Meron kang ideal relationship, ideal person, baka siguro, sino ba mga sikat na artista? Baka siguro nagde-daydreaming ka kung sino artista yung makakaano mo, sana gano'n, ganito. Illusion nga. Smoky. Punasan mo na yung mirror mo para makita mo ang katotohanan. Wake up, Scorpio. Ilang taong ka na ba? So, kung single ka, yan ka. Scorpio? At lalo na kung gusto mo talaga magkaroon ng karelasyon, Baka meron ka ng childhood na mga kaklase mo before, kabatch mo, tapos gusto manligaw sa'yo. Pero ikaw naman, meron kang ideal world, ideal relationship, ideal face. Hindi ko alam. Sayang naman kung may nagkakagusto sa'yo, di ba? Parang doon ka lang nakafocus. Para siguro yung iba sa inyo Scorpio, gusto mo ng Amerikano, gusto mong tisoy, gusto mo ng Hapon na may pera, gusto mo yung ganito, mga artista. Wala namang masama. Kaya lang, bahala ka na. Wala akong ibabasabi sa'yo. Okay, Scorpio? So, Scorpio, kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw na mag-validate. At ang reading na to, hindi lang para sa isang Scorpio. Okay? Kaya single, kaya may karelasyon, live-in partner, kayo nang bahalang mag-adjust. At yung reading na yan is general po. So, Scorpio, maraming salamat sa question na sinend nyo at sa oras na inilaan nyo at sa like, share, comment at sa mga cross-watcher. Maraming salamat at naligaw po kayo. At doon naman po sa mga bago kong subscriber, maraming salamat din po. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye po.